Naisip mo na ba kung bakit ang pinakamalalim na sugat ay hindi mula sa mga salitang naririnig natin, kundi mula sa katahimikang kasunod nito? Bakit ang pagkawala ng boses ng isang tao ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw? Karamihan sa mga lalaki kapag nasasaktan, agad na naghahangad na magpaliwanag, makipagtalo o magmakaawa. Iniisip nila na maaayos ng mga salita ang anumang nabasag. Pero ang hindi nila namamalayan ay naroon ang tunay na kapangyarihan sa kabaligtaran, sa pag-atras sa pananatiling tahimik. Ngayon hindi lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa pagkawasak ng puso. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbabago. Kung paano muling bumangon ang isang lalaki mula sa abo nang hindi nagtataas ng kamay o tinig. Kung paano ang katahimikan kapag ginamit ng tama ay nagiging sandatang mas matalim pa sa anumang talim. Kapag naunawaan mo ang kapangyarihan ng detachment, mapagtatanto mong hindi mo kailangang habulin ang closure. Hindi mo kailangang pilitin ang sinuman na makita ang halaga mo. Ikaw na mismo ang closure. Ikaw ang katahimikang hindi nila matatakasan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid. Ito'y tungkol sa pagiging untouchable. Ang dark psychology ay hindi tungkol sa manipulasyon. Ito'y tungkol sa pag-unawa sa mga hindi nakikitang puwersang humuhubog sa ugali ng tao at ang pagtanggi na maging alipin nito. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, kapag hawak mo ang reaksyon mo, tangan mo ang kapangyarihang hindi nila kayang agawin. Hindi ka na patuloy na dumurugo para sa taong ni hindi ka kayang punasan ng luha. Kapag nanahimik ka matapos kanyang sirain, kapag inalis mo ang presensya mo, ang enerhiya mo, ang pagpapatunay ng halaga niya mula sa iyo, hindi ka lang basta naglaho. Naging kawalan ka na hindi niya kayang punan. Tanong na hindi niya kayang sagutin. Pagkakamaling hindi na niya kayang itama. Ang katahimikan mo ang naging salamin na hindi niya kayang titigan, paalala ng lahat ng binitawan niya. At sa oras na mapagtanto niya iyon, wala ka na. Maligayang pagdating sa Marcus Aurelius ng Tagalog. Maligayang pagdating sa sandaling tumigil ka sa paghabol at nagsimulang manakop. Ito ang oras na pinili mong manahimik at iyon ang sumira sa kanya. Kung tapos ka nang ipamigay ang kapayapaan mo sa mga taong hindi ito pinahalagahan, kung handa ka nang masakop ang sarili mo ng buo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at magkomento sa ibaba. Mas malakas, magsalita ang katahimikan ko kaysa sa kaguluhan nila. Una, mas malakas ang katahimikan kaysa sa mga salita. Nang saktan ka niya, lahat sa loob mo gustong gumanti. Sinabi ng instinct mo na tawagan siya, i-text siya, iparamdam sa kanya ang sakit na dulot niya. Gusto mong maintindihan niya, kahit kaunti lang ang naramdaman mo. Pero ito ang katotohanan. Bihira talagang may mabago ang mga salita. Ingay lang sila. Nagiging parang background noise na lang sa isang taong matagal ka nang hindi pinakikinggan. Bawat mensahe, bawat tawag, bawat pagsubok mong magpaliwanag, lalo lang nagpapalakas ng loob niya. Pinapatunayan lang nito na kontrolado ka pa rin niya. Ang isipan mo, ang puso mo, ang emosyon mo. Pero ang katahimikan, ibang usapan yan. Malupit ang katahimikan. Pinipilit nitong harapin ng isang tao ang bagay na ayaw niyang tingnan, ang sarili niya. Kapag wala na ang pagpapatunay mula sa iyo, kapag wala na ang boses mong humahabol sa kanya, naiiwan siyang mag-isa sa harap ng sarili niyang mga ginawa. At ang isipan, kapag walang pumipigil, nagiging pinakamatinding kalaban ang sarili. Magsisimula siyang magtaka kung bakit hindi ka na nagpaparamdam, kung bakit hindi mo siya ipinaglalaban. Paulit-ulit niyang iisipin ang mga alaala, kukwestiyonin ang mga desisyon niya, at pagdududahan ng kwento na sinabi niya sa sarili ng talikuran ka niya. Ang katahimikan ay hindi lang basta nakakasakit, nakakabahala ito. Nagtatanim ito ng butil ang pag-aalinlangan na unti-unting lumalakas habang nananatili kang tahimik. Kapag nagsalita ka, pwede niyang baluktutin ang mga salita mo. Pwede niyang baliwalain. Pwede niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero kapag nanahimik ka, wala siyang maipaglalaban. Wala siyang masasandalan.
Wala siyang mapanghahawakan para bigyang katwiran ang ginawa niya. Inaagaw mo ang kakayahan niyang bigyang linaw ang sarili niyang pagkakamali. Kaya mas matindi ang tama ng katahimikan. Hindi lang ito kawalan ng ingay, ito ay presensya ng dignidad, ng lakas, ng paggalang sa sarili. Ang katahimikan mo ay nagiging salamin na hindi niya matakasan, isang salaming ipinapakita ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan, na may isang bagay siyang nawala na mahalaga, na hindi ka lang basta isa sa mga pagpipilian, na ikaw ang tunay na nagmalasakit, tunay na nagbigay, tunay na nanatiling totoo habang peke ang lahat sa paligid niya. At marirealize lang niya, yun kapag huli na, kapag nakabaon na ang pagkawala mo at tuluyan ng lumisa ng enerhiya mo. Ang mga salita pwedeng magmakaawa, pwedeng makiusap, pero ang katahimikan, nakataas ang ulo. Hindi ito nakikipag-negotiate, hindi ito naghahanap ng pagkilala, hindi ito humahabol sa taong lumayo. Tahimik nitong sinasabi, ako ay sapat, ikaw lang ang hindi nakakakita. Kung tapos ka nang ipaliwanag ang halaga mo sa isang taong hindi ka kailanman pinahalagahan, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at magkomento. Sa ibaba, ang katahimikan ko ang aking kapangyarihan. Pangalawa, emosyon ng sandata niya. Detachment ang sayo. Kapag ang isang babae ay lumalayo, nangangaliwa, nagtataksil o iniiwang gulong-gulo ka, bihira itong maging malinis na pagputol. Nagiiwan siya ng mga emosyonal na patibong, mga kantang dati ninyong pinapakinggan, alaala, na bigla na lang sumusulpot, mga salitang paulit-ulit na umaalinggaw-ngaw sa isipan mo. Ganito siya nananatiling may hawak sa'yo, hindi sa pamamagitan ng pisikal na presensya, kundi sa pananatili niya sa isipan mo ng libre. Kapag nag-react ka ng emosyonal, kapag napikon ka, kapag hinabol mo ang mga sagot, eksaktong iyon ang gusto niyang mangyari. Ang emosyon mo ang nagiging tagumpay niya. Ang sakit mo ang nagpapatunay na mahalaga pa rin siya. Kaya ang detachment ay hindi lang basta ideya, ito ay paraan para mabuhay. Ang detachment ay hindi nangangahulugang tumitigil kang makaramdam. Ibig sabihin nito, titigil ka na sa pagdurugo para sa taong siya mismo ang nag-abot sa iyo ng kutsilyo. Ibig sabihin, hihinto ka na sa pagbibigay ng bahagi ng sarili mo sa isang taong pinatunayan ng hindi marunong humawak ng puso mo. Kapag nag-detach ka, binabawi mo ang emosyonal mong kapangyarihan. Hindi mo na hinahayaang kontrolin niya ang taas at baba ng emosyon mo. Ibinabalik mo ang kapangyarihan sa sarili mong mga kamay kung saan ito talaga dapat manatili. Ang Stoicism ay nagtuturo nito sa paraang walang paligoy-ligoy. Ang mga panlabas na pangyayari ay wala sa kontrol mo, pero ang reaksyon mo, yan ay palaging nasa kamay mo. Sa bawat pagkakataong pinipili mong hindi mag-react, sa bawat sandaling hindi mo siya tinatawagan, sa bawat saglit na nilalabanan mo ang tukso na magpadala ng mahabang mensahe, lalo kang tumitibay. Tinuturuan mong pahalagahan ang kapayapaan mo higit sa pride mo, at yan ang kinatatakutan niya. Dahil habang emosyonal ka, madali kang hulaan. Ngayon isa ka ng misteryo, at walang mas nakakayanig sa isang tao kundi ang mapagtantong hindi ka na niya kayang pindutin. Kapag nag-detach ka, mararamdaman niya ito. Mapapansin niya ang pagbabago sa enerhiya mo. Malalaman niyang hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At kahit hindi niya aminin, masakit yon. Dahil sa totoo lang, hindi lang pagmamahal ang hinahanap niya. Kontrol. At binawi mo ito nang hindi ka man lang nagsalita. Kung tapos ka nang maging bilanggo ng sarili mong emosyon, kung handa ka nang piliin ang sarili mo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at magkomento sa ibaba. Ako ang may hawak ng sarili kong kapayapaan. Pangatlo, ang prinsipyo ng kakulangan. Nagiging mahalaga ka kapag wala ka. Tao, ang likas na magpahalaga lamang sa mga bagay na bihira. Hindi natin hinahabol ang mga bagay na sagana at palaging nandyan. Hinahabol natin ang mga bagay na pakiramdam natin ay unti-unti nang nawawala sa ating mga kamay. At sa ngayon, dalawa lang ang posibleng estado mo. Ikaw ay laging nandyan o ikaw ay kakaiba't mahirap hanapin. Kapag palagi kang available, palaging nagtitext, palaging naghihintay ng atensyon niya,
Nagiging background noise ka lang, madaling hulaan, madaling abutin, at walang bagay na mas mabilis mawalan ng halaga kaysa sa laging abot kamay. Sa oras na alisin mo ang sarili mo, sa mismong sandaling hindi ka na nagpapakita sa mga lugar na inaasahan kaniyang naroon, may natatamaan kang likas na takot sa loob niya, ang takot na mawala. Ang kakulangan ng nagtutulak sa kanya para maramdaman ang pagkawala mo. Pinapaisip siya nito sa mga desisyon niya. Pinipilit siyang harapin ang katotohanang hindi ka isang rekurso na pwede niyang balikan kahit kailan niya gustuhin, hindi ka permanente. Isa kang limitadong karanasan, isang uri ng enerhiyang minsan lang dumaan sa buhay niya at basta na lang niyang pinabayaan sa simpleng pag-atras mo, sa pagiging bihira mo, hindi mo na kailangang humingi ng atensyon. Ikaw mismo ang nagiging bagay na hinahanap-hanap niya, pero hindi na niya basta makuha. Tandaan mo ito, ang atensyon ay parang pera. Kapag madalas mong ibinibigay, bumababa ang halaga. Pero kapag pinipili mong hindi ito basta ipamudmod, tumataas ang halaga nito. Kapag tumigil ka sa pagbibigay ng libreng access sa enerhiya mo, kapag tumigil ka sa pagbibigay ng oras at presensya sa kabila ng hindi magandang pagtrato, binabago mo ang balanse ng kapangyarihan. Ipinapaalala mong ikaw ang premyo mula pa sa simula, na hindi kanya unti-unting nawala, kundi siya mismo ang naglustay sa iyo. Iniisip na mananatili ka kahit kailan niya balikan. Ang pagiging bihira ay hindi nangangahulugang naglalaro ka ng laro. Nangangahulugan ito na kilala mo ang sarili mong halaga at hindi mo ito basta iniaalok sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Nangangahulugan ito ng lakas ng loob na lumayo dahil alam mong hindi nakabase ang halaga mo sa kung paano ka nakikita ng iba. Nakabase ito sa kung paano mo nakikita ang sarili mo at sa kung gaano ka kahandang protektahan ang kapayapaan mo, anuman ang kapalit. Kung tapos ka na sa pagiging palaging available para sa mga taong hindi man lang mapapansin kung bigla kang nawala, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at magkomento sa ibaba. Hindi ako madaling palitan. Pang-apat, ang misteryo ang sumisira sa kontrol niya. Sa sandaling kaya ka na niyang hulaan, kontrolado ka na niya. Alam niya kung kailan ka tatawag. Alam niyang magpapakita ka kahit paano ka pa niya tratuhin. Alam niya eksakto kung paano ka paiikutin dahil ginawa mong bukas na aklat ang sarili mo. Ang pagiging predictable ay isang kahinaan sa maling kamay. Kapag alam ng isang babae na kaya niyang makakuha ng emosyonal na reaksyon mula sa iyo kahit kailan niya gustuhin, nawawala ang respeto, nagiging kasangkapan ka na lang, hindi tunay na lalaki. Nawawala ang bangis mo, nawawala ang misteryo, at kapag nawala ang misteryo, unti-unting nawawala rin ang atraksyon. Pero kapag nanahimik ka, kapag umatras ka at tumigil sa paglalantad ng bawat iniisip at nararamdaman mo, may nagbabago. Hindi na siya sigurado kung ano ang tumatakbo sa isipan mo. Hindi na niya alam kung iniisip mo pa rin siya o tuluyan ka nang nakausad. Ang kawalang katiyakan na iyon ay unti-unting kumakain sa kanya. Gumugulo ito sa dati niyang kontrol. Ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng kasagutan. At kapag wala itong makuha, ito'y nagpapalitaw ng sariling mga sagot. At madalas pinakamasama pa ang naiisip. Yan ang kapangyarihan ng misteryo. Ang misteryo ay hindi tungkol sa panlilinlang. Ito'y tungkol sa hindi pagbibigay ng buong sarili sa taong hindi man lang pinaghirapang makuha ito. Ito'y tungkol sa pananatili ng dignidad, sa pagtahimik ng mga plano at sa pag-iingat ng enerhiya. Habang mas kaunti ang alam niya, mas marami ang ini-imagine niya. At habang lumalakas ang imahinasyon niya, mas ramdam niya ang pagkawala mo. At habang lalong nararamdaman ang pagkawala mo, lalo siyang nagsisisi sa pag-aakalang kaya kanyang palitan. Hindi mo kailangang ipagkaloob sa kahit kanino ang buong pag-iisip at puso mo. Ang dapat mong unahin ay protektahan ang pinaka-importanting pag-aari mo, ang sarili mo. Ang misteryo ay hindi manipulasyon. Isa itong anyo ng respeto. Respeto sa sarili mong landas, respeto sa sarili mong paghilom, at respeto sa lalaking unti-unti mong nagiging sa oras na naunawaan mong hindi mo kailanman kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit kanino. Kung tapos ka ng maging predictable
Kung handa ka ng hayaang ang katahimikan ang magsalita para sa iyo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at magkomento sa ibaba. Ang misteryo ko ang aking lakas. Panglima, hindi kayang tanggapin ng ego niya ang pagtanggi. Maraming lalaki ang naniniwalang umaalis ang mga babae dahil wala na silang pakialam. Ang totoo, maraming babae ang umaalis na may paniniwalang hahabulin mo sila. Inaasahan nila ang mga luha, ang pagmamakaawa, ang mga tawag sa 10 oras ng gabi na humihingi ng isa pang pagkakataon. Bakit? Dahil ito ang nagpapakain sa ego nila. Pinatitibay nito ang paniniwalang sila pa rin ay ninanais, kailangan at nasa kontrol. Ang sakit mo ay nagiging tropeyo nila. Ang desperasyon mo ay nagiging patunay na ang paglayo nila ay nagbigay sa kanila ng higit pang kapangyarihan, hindi kabawasan. Pero kapag hindi ka humabol, kapag hindi ka nakipagtalo, kapag hindi ka man lang natinag, binabasag mo ang ilusyon. Tinatanggihan mo ang kwento na akala niya'y siya ang may hawak, at walang mas masakit sa ego ng isang babae kundi ang hindi inaasahang pagtanggi. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng atensyon mo, kundi sa tahimik na pahayag na ginagawa mo nang hindi nagsasalita. Hindi kita kahihintulutang sirain ang sarili ko. Ang pagtanggi ay hindi lang basta pagsasabi ng hindi. Isa itong pag-angkin muli ng respeto sa sarili. Isa itong pagpili ng kapayapaan kaysa sa pansamantalang papuri. Isa itong pagtanggi na mapasok sa emosyonal na laro kung saan siya ang gagalaw at inaasahang ikaw ang susunod ayon sa plano niya. Kapag hindi ka nakisali, kapag binali mo ang siklo, mararamdaman niya ito. Mapapaisip siya. Uulit-ulitin sa isip ang mga nangyari at sa kauna-unahang pagkakataon, mapipilitan siyang harapin ang posibilidad na baka nga nasobrahan siya sa laro. Hindi mo responsibilidad na puna ng puwang sa kaluluwa ng iba. Responsibilidad mong protektahan ang sarili mong buo. Ang paglayo ay hindi kahinaan, ang paglayo ay sukdulang lakas. At ang pagtanggi sa kontrol niya, kahit pa minahal mo siya noon, ay isang pahayag na mas mahalaga ang dignidad mo kaysa sa pag-aproban niya. Kung tapos ka nang palakihin ang ego ng mga taong hindi karapat-dapat sa enerhiya mo, kung handa ka nang pahalagahan ang sarili mo muna, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at magkomento sa ibaba. Hindi pinag-uusapan ang dignidad ko, hindi ito ipinagpapalit. Pang-anim, enerhiya ay kayamanan. Tigilan mo na ang pag-aaksaya nito. Bawat segundo na iniisip mo siya, pinag-uusapan siya, sinusubaybayan siya sa social media, o inaalala ang mga pag-uusap ninyong dalawa, ginagastos mo ang enerhiya mo. At ang enerhiya ay isang uri ng kayamanan. Kapag nawala, hindi na ito na ibabalik. Karamihan sa mga lalaki huli na bago nila ito maunawaan. Ubos na sila sa paghabol ng closure, sa mga paliwanag, sa mga taong matagal nang nakausad. Nauuwi sila sa pagkasaid, emosyonal, mental at espiritual. Ang enerhiya mo ay kapangyarihan mo. Ito ang gasolina ng kinabukasan mo. Ito ang puwersang nagpapalago sa iyo. Sa tagumpay mo, sa kapayapaan mo, sa sarili mong katahimikan. At sa bawat pagkakataong ibinibigay mo ito nang walang ingat, lalo mo lang pinapabagal ang sariling pag-angat. Nanatili kang nakatali sa siklo ng reaksyon sa mga desisyon ng iba, sa halip na ikaw mismo ang lumikha ng sarili mong landas. Hindi ito lakas, ito'y pagkaalipin. Itinuturo ng Stoicism na ang pinakamataas na anyo ng kontrol ay ang self-mastery. Ibig sabihin nito'y marunong kang kilalanin kung kailan ka naubos at walang pag-aatubiling putulin ito. Walang mahabang paliwanag, walang dramatikong pamamaalam. Tahimik lang na desisyon, pinipili ko ang sarili ko. Sa bawat pagkakataong tumatanggi kang ibuhos ang enerhiya mo sa taong hindi karapat-dapat dito, muli mo itong ini-invest sa sarili mo, sa kalusugan mo, sa isipan mo, sa mga layunin mo, sa kapayapaan mo. Napapansin ng mga babae kapag tumitigil na ang isang lalaki sa pagtagas ng enerhiya. Napapansin nila kapag hindi ka na umiikot sa mundo nila, kundi nagsisimula ka ng lumikha ng sarili mong gravity. Napapansin nila kapag hindi na sila ang sentro ng mundo mo at nagsisimula kang maging lalaking itinadhana mong maging. At pagdating ng panahong yon,
huli na para sa kanila. Masyado ka nang malayo, masyado ka nang nakatutok, masyado ka nang makapangyarihan para lumingon pa. Kung tapos ka nang mag-aksaya ng enerhiya sa mga taong hindi marunong magbalik, kung handa ka nang buuin ang sarili mong imperyo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at magkomento sa ibaba. Ang enerhiya ko ang bumubuo sa kaharian ko. Pampito, tinuturuan mo ang mga tao kung paano ka tratuhin batay sa kung ano ang pinapayagan mo. Sa bawat pagkakataong tinatanggap mo ang kawalang-galang, sa tuwing binabaliwala mo ang mga pulang bandila, sa bawat pagpapatawad mo, sa pagtataksil na walang tunay na pagbabago, tinuturuan mo siyang pwede kanyang saktan at mananatili ka pa rin. Nagpapadala ka ng tahimik na mensahe, pwede mo akong saktan at andito pa rin ako. Akala mo'y ipinapakita mong nagmamahal ka. Akala mo'y katapatan ang ipinapamalas mo. Pero ang totoo, ikaw ay nagtuturo ng mapanganib na pamantayan. Isang pamantayang pinapakita na ang sakit mo ay maaring palitan at ang mga hangganan mo ay pwedeng balewalain. Hindi ka tinatrato ng mga tao batay sa nararapat sa'yo. Tinatrato kanila batay sa mga bagay na hinahayaan mong mangyari. Habang mas marami kang kinukonsinti, mas bumababa ang respeto nila sa'yo. Masakit tanggapin pero totoo. Ang respeto ay hindi ibinibigay dahil naaawa sila. Ibinibigay ito kapag nakita nilang handa kang lumayo sa sinumang hindi marunong sumunod sa mga pamantayan mo. Ang pagmamahal na walang respeto ay manipulasyon. Ang lambing na walang katapatan ay lason. At habang tinatanggap mo ang mas mababa sa nararapat sa iyo, lalo mong ipinagkakanulo ang sarili mo. Kapag nanahimik ka, kapag umatras ka, kapag tumanggi kang makisali sa anumang anyo ng kawalang-galang, tinuturuan mo siya ng bagong leksyon. Hindi ako taong pwede mong bastusin at inaasahang mananatili pa rin. Ang katahimikan mo ang nagiging hangganan. Nagiging pader itong nagsasabing, kung gusto mong makalapit sa akin, may kondisyon, respeto, katapatan at katotohanan. At kapag hindi niya ito kayang ibigay, mawawala ka, tahimik, walang babala, walang pakiusap. Utang mo sa sarili mong maging matatag sa mga pamantayan mo. Hindi dahil mapait ka, kundi dahil alam mo ang tunay mong halaga. Sa bawat pagkakataong nilalayuan mo ang kawalang-galang, lalo kang lumalapit sa buhay, kapayapaan, at mga taong tunay na karapat-dapat sa iyo. Hindi ka mahirap mahalin. Tumanggi ka lang na mahalin ng mali. Kung tapos ka nang tanggapin ang mas mababa sa nararapat sa iyo, kung handa ka nang itaas ang pamantayan mo, nang walang paghingi ng tawad, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at magkomento sa ibaba. Respeto ang pinakamababang halaga para sa presensya ko. 8. Ang pagpapagaling ay isang tahimik na proseso, hindi isang malakas na deklarasyon. Ang pagpapagaling ay hindi isang pagtatanghal. Hindi ito para sa social media. Hindi ito isang bagay na kailangang ipahayag sa buong mundo. Ang tunay na pagpapagaling ay nangyayari sa katahimikan, sa mga tahimik na sandali kapag walang nanonood, kapag walang palakpakan, walang pagpapahalaga, at walang agarang kasiyahan. Ito ang mabagal, masakit, at pribadong trabaho ng muling pagbabalik loob sa sarili mula sa loob palabas. At habang mas tahimik kang magpapagaling, mas malakas ka ring lalago. Kapag ikaw ay patuloy na nasasaktan, ang tukso ay ipakita sa kanya, patunayan na okay ka na. Pasamain siya sa pamamagitan ng mga post sa social media, paghahanap ng validation o pagpapakita ng imahe ng lakas. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagmalaki. Ang tunay na lakas ay tahimik, nasa paraan ng hindi ka na nag-iinarteng sumakit kapag naririnig ang pangalan niya. Nasa paraan ng pag-alis mo mula sa mga bagay na dati nagpapasakit sa iyo nang walang paghihiganti, nang hindi kailangan siyang mapansin. Ang pagpapagaling sa katahimikan ay tungkol sa pagtutok ng lahat ng enerhiya mo sa loob. Ito ay tungkol sa pagsasara ng ingay at pagbibigay ng pansin sa sarili mo, na dati mong inilaan sa pagsubok ayusin ang mga taong hindi nagnanais magbago. Ito ay tungkol sa muling pagkuha ng kontrol sa isipan, emosyon at buhay mo. Ito ay tungkol sa pag-usad ng walang kailangang ipahayag, ipakita o ipaliwanag,
Dahil ang mga tao na karapat-dapat makakita ng paglago mo ay mapapansin ito ng kusa at ang mga nakasakit sa iyo ay hindi na mahalaga. Itinuturo ng Stoicism na ang tunay na progreso ay hindi nakikita sa simula. Ang pinakamalalakas na puno ay lumalago sa katahimikan. Ang kanilang mga ugat ay lumalalim sa ilalim ng lupa bago pa man makita ng sinuman ang kanilang mga sanga. Ginagawa mo rin ito. Nagiging solidong bagay ka, isang bagay na hindi matitinag, hindi dahil mas malakas kang sumigaw, kundi dahil pinili mong magdusa ng pribado at lumabas ng mas malakas. Kung tapos ka na sa pagpapakita para sa mga taong hindi naman karapat-dapat ng tiket sa buhay mo, kung handa ka nang magpagaling ng tahimik at magtagumpay ng buo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at magkomento sa ibaba. Ang pagpapagaling ko ay para sa akin, hindi para sa kanila. Siyam. Ang halaga mo ay hindi kailanman maaring pagtalunan. Ang halaga mo ay hindi kailanman naging usapin. Hindi noong ikaw ay binabaliwala, hindi noong ikaw ay niyuyurakan, at hindi rin noong siya ay umalis. Ngunit kapag nasasaktan ka, madali itong kalimutan. Madali kang malulong sa patibong ng pag-iisip na kailangan mong patunayan ang iyong sarili, na kailangan mong ipakita sa kanya, sa buong mundo, na karapat-dapat ka na noon pa. Ngunit ang mga tunay na lalaki ay alam nilang hindi nila kailangang patunayan yon. Ang halaga mo ay likas. Hindi ito nakasalalay sa kung sino ang pipili sa iyo. Hindi ito nakasalalay sa kung sino ang mananatili o aalis. Nakasalalay ito sa kung sino ka kahit walang nakaka-recognize sa iyo. Tuwing ikaw ay nagnanais ng pagsasara, tuwing ikaw ay naghahanap ng validation mula sa mga taong nag-devalue na sa iyo, binabawasan mo ang iyong sariling kaluluwa. Lumiit ka. Ginagawa mong kondisyonal ang iyong halaga sa kanilang aprobado. At hindi iyon stoicism. Hindi iyon lakas. Iyon ay desperasyon na nagkukubli bilang katapatan. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang isang tao tungkol sa iyong halaga. Ipinapakita mo ito sa pamamagitan ng pag-alis kapag hindi ito iginagalang. Ipinapakita mo ito sa pamamagitan ng pagyabong sa katahimikan nang walang pangangailangan na kilalanin ka. Ang lalaking may alam sa kanyang halaga ay hindi nang uusig, hindi siya nakikipagtalo. Hindi siya nauupo at naghihintay na makita ng mga tao kung ano ang hindi nila nakita o hindi nila pinahalagahan. Siya ay simpleng umaangat. Siya ay nagiging sobrang tutok sa kanyang misyon, sa kanyang kapayapaan, sa kanyang pag-unlad, na ang sino mang nagmaliit sa kanya ay nagiging hindi mahalagang ingay sa isang hinaharap na hindi na nila makikilala. Mahalaga ka na bago ka pa niyang minahal. Mahalaga ka habang siya ay nagdududa sa iyo. Mahalaga ka ngayon na siya ay wala na. Wala sa mga sinabi niya o ginawa na nagbago ng lahat ng iyon. Nakalimutan mo lang sandali at ngayon naalala mo na. Kung tapos ka na sa pagpapahintulot na ang ibang tao ang magtakda ng iyong halaga, kung handa ka ng mamuhay na parang ang iyong halaga ay hindi maaring pagtalunan, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at magkomento sa ibaba. Ang halaga ko ay hindi kailanman usapin. 10. Mas matagal niyang maaalala ang iyong katahimikan kaysa sa iyong mga salita. Matapos maglaho ang mga argumento, matagal matapos magbasa ng mga paghingi ng tawad, matagal matapos mabura ang mga mensahe at magsimulang mag-blur ang mga alaala, ang tatatak sa kanya ay ang iyong katahimikan. Hindi ang mga salitang sinabi mo na nagpapakita ng pagtatangka upang ayusin ito. Hindi ang galit na pinakawalan mo para ipaintindi sa kanya. Ang manatili sa kanyang isipan ay ang sandali na tumigil kang tumugon. Ang sandali na kinuha mo ang iyong enerhiya, ang sandali na nawala ka ng walang laban. Ang mga salita ay maaring paliwanag. Pwede niyang sabihin sa sarili niya na hindi mo iyon sinadyang sabihin o na ikaw ay tinamaan ng emosyon. Ngunit ang katahimikan ay hindi pwedeng ipaliwanag. Isang patuloy na paalala na pinili mong kapayapaan kaysa kaguluhan, pinili mong sariling respeto kaysa sariling pagsira. Pinahalagahan mo ang iyong sarili upang umalis ng tahimik kapag ang respeto na nararapat sa iyo ay hindi na naroroon. Ang iyong katahimikan ay nagpapilit sa kanya
na harapin ang isang katotohanan na hindi niya kayang baluktutin o tanggihan, na wala niya ang isang bagay na tunay, isang bagay na solid, isang bagay na bihira. Puspos ito sa kanyang isipan kapag siya ay mag-isa. Aawit ito sa mga espasyo kung saan dati naroon ang iyong boses. Tatalon ito sa mga pag-uusap na sinusubukan niyang gawin sa mga tao na hindi makakapalit sa iyo. At habang tumatagal ang mga taon, maaaring makalimutan niya ang mga detalye ng inyong relasyon. Ngunit hindi niya makakalimutan kung paano ito nagtapos, kung paano ang iyong katahimikan ay nagsabi ng lahat ng hindi kayang pakinggan ng kanyang pride. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang pinakamataas na uri ng komunikasyon ay hindi ang mga salitang sinasabi mo, kundi ang mga hindi mo sinasabi. Ito ay ang disiplina upang magbigay daan ng hindi naghahangad ng paghihiganti, upang magpatuloy ng hindi binibitbit ang nakaraan. Ito ang tahimik na dignidad na nag-iiwan ng pinakamalalim na sugat sa isipan ng mga taong akala nilang hindi ka aalis. Kung tapos ka na sa pagsisikap na mag-ingay para patunayan ang iyong halaga, kung handa ka nang hayaang ang iyong katahimikan ang mag-iwan ng pinakamalakas na pamana, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at magkomento sa ibaba. Ang katahimikan ko ay mag-e-echo magpakailanman. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na anyo ng lakas. Ito ang pagpili na mag-let go ng walang palakpakan, maglakad palayo ng hindi kailangan ng pahintulot ng iba. At kapag natutunan mo ito, hindi ka lang maghihilom, mag-e-evolve ka, hindi ka lang magpapaalam, tataas ka. Tandaan, ang iyong kapayapaan ay hindi pwedeng pagtalunan. Ang iyong enerhiya ay sagrado. Ang iyong halaga ay hindi kailanman kailangang patunayan. Ito ay bagay na kailangan protektahan. Kung nakita mo ang halaga sa mga ito at seryoso kang gawing lakas ang sakit na ito, tingnan ang Stoic Breakup Manual. Lahat ng kailangan mo upang muling buuin ang iyong isipan, ang iyong puso at ang iyong hinaharap nang hindi nawawala ang iyong kaluluwa. Ang link ay nasa ibaba. Pindutin ang like button kung hindi mo pa nagagawa. Mag-subscribe, i-turn on ang notifications at sumali sa Brotherhood of Men na hindi bibigay sa pressure. Mag-drop ng comment sa ibaba. Pinipili ko ang kapayapaan higit sa lahat. Babasahin ko silang lahat. Manatiling tahimik, manatiling malakas, manatiling stoic. Makikita kita sa susunod.